Sa ating episode ngayong araw sa Papa Dudut Stories, minsan pinipili po nating tingnan ang magagandang katangian ng isang tao at ikinikibit balikat na lamang ang mga maling gawain. Ngunit hindi dapat sa lahat ng panahon. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kailangan nating balansehin ang lahat ng mga bagay. Dahil minsan sa pagbubulag-bulagan ay doon tayo nawawala. Naliligaw hanggang sa hindi na po natin malaman kung ano ang tama sa mali. Kung ano ang totoo sa hindi. Hanggang sa hindi na po natin makilala ang ating mga sarili. Dear Papa Dudut, gusto mo na kitang batiin ng isang napakagandang araw. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Vivian. 27 years old na ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang call center agent. At work from home ako ngayon dahil nga po sa pandemya. Dati kasi katulad lang din ako ng iba na masugid na sinusubaybayan ang inyong channel. Kumbaga silent listener hanggang sa napagdesisyonan kong sumulat at ibahagi ang aking kwento. Pero ang ikikwento ko ngayon ay nangyari bago ang pandemya. Binago ko lang ang ilang impormasyon dahil sa pangambang maaaring makilala ako ng taong malaking bahagi ng kwentong ito. Sa totoo lang Papa Dudut, natatakot pa rin akong ilahad ang aking kwento pero kailangan kong lakasan ang aking loob. Baka sakaling may mga taong kaparehas ko ng pinagdadaanan, sana ay may mapulot na aral ang inyong mga avid listeners. May mga bagay at pagkakataon na nagsimula na parang isang pantasya. Parang isang magandang panaginip na hindi mo akalaing mauuwi pala sa isang bangungot pagdating ng araw. Nagsimulang lahat isang maulang gabi ng Pebrero. Punuan ng bus na sinasakyan ko pauwi pabalik ng Cubao. Kakatapos ko lang gumala sa Mall of Asia kasama ang mga kaibigan ko. Linggo noon kaya napakaraming tao. Nakatayo ako sa gitna paharap sa driver. Halos hindi na ako makahinga dahil sa sobrang siksikan. Katulad ko ay nagtsatsaga lang ang ibang pasahero dahil wala rin namang kaming choice sa klase ng public transportation na meron ng Pinas. Nasa likod ko ang isang lalaki. Matangkad siya at matangos ang ilong. Naamoy ko ang kulong na gamit niya. Bigla ko tuloy naalala yung ginagamit ng mga kaklase ko noong high school tuwing Christmas party. Nostalgic. Hindi ko napigilang mapangiti nang maalala ko ang kabataan ko. Nakakatuwa na may kakayahan ng isang pabango na pagbalik tanawin tayo sa nakaraan. Napatingin ako sa mukha ni Kuya at katulad ko ay nakangiti na rin siya. Napaiwas ako ng tingin dahil baka kung ano ang isipin niya. Tahimik lamang ang lahat sa buong biyahe. May horror na palabas sa TV pero halos walang pakialam ang lahat. Malakas pa rin ang ulan sa labas pero medyo mabilis ang andar ng sinasakyan namin. Nasa gitna ako ng pagmumuni-muni nang walang ano-ano biglang nagpreno ang bus. "Kuya, magdahan-dahan ka naman," sigaw ng matandang babaeng nakaupo sa tapat ko. Kanya-kanya sila ng sigaw habang ako ay nagulat dahil napayakap sa akin si Kuya. Yung yakap na yung dalawang kamay niya ay napahawak sa magkabila kong dibdib. Bastos, bulalas ko at agad ko siyang nilingon para tingnan sana ng masama pero tila ba nang hina ako sa mga titig niya. Napansin naman niya yung pagtingin ko kaya dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay pero hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanyang mga mata. Kulay tsokolate ang mga yon at tila ba kumikislap dahil na rin sa ilaw ng bus.
Sa totoo lang ay kakaibang init yung naramdaman ko nang dumampi ang kanyang mga kamay sa akin. Gusto kong magalit pero hindi ko magawa. Muling nagpreno ang driver kaya nahimasmasan ako at inalis ang tingin sa kanya. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa sobrang bilis ng pagtibok ng puso ko. Pasensya na Misa, hindi ko sinasadya. Bulong ng lalaki. Malagong ang boses na yon na tila mas nagpabilis pa ng tibok ng puso ko. Hindi ko siya nilingon hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataong makaupo. Nabakante yung upuan sa tinapatan ko kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Sinandal ko ang aking ulo sa may bintana at kinalong ang gamit ko. Kinuha ko ang earphones sa bulsa ng bag ko at sinalpak sa tenga ko. Tahimik ako nakikinig ng music habang nakalaylay sa gilid ko ang kanan kong kamay. Nagulat na lamang ako nang biglang may humawak noon. Napatingin ako at nagulat nang makita yung lalaki na hawak ang kamay ko. Hindi ko napansing umupo na siya sa tabi ko. Nakangiti lamang siya pero nakatingin siya sa pelikulang nasa TV. Hindi pa tapos ang horror na palabas pero parang nasa romantic film ang eksena naming dalawa ni Kuya. Tila napako lamang ako sa aking kinakaupuan. Gusto kong alisin ang pagkakahawak niya pero mas nagwagi ang bahagi. Nang isipan ko na hayaan lamang siya. Buong biyahe kaming magkahawak ng kamay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay hiniling ko na sana ay matraffic sa EDSA. Sana maging mabagal ang takbo ng bus. Sana bumagal pa ang oras. Para kaming nasa eksena ng isang pelikula. Hindi magkakilala pero tila ba sinadya ng tadhana na magtagpo ang mga landas. Maulan pa rin sa labas ng bintana at siksikan pa rin ang bus. Nakakunot pa rin ang ulo ng karamihan. Pero ako na yata ang pinakamasayang pasahero ng mga oras na yon. Binitawan niya ang kamay ko nang buwaba na siya sa may boni. Lumingon siya sa akin at nagpakilala. Eric nga pala, bulong niya at umalis na lamang siya basta-basta. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nagtaka ako dahil hindi man lang niya ibinigay ang number niya. Hindi man lang niya tinanong ang pangalan ko. Natulala na lamang ako hanggang sa makauwi sa apartment ko sa Cubao. Nang gabing yon ay magdamag akong gising at hindi nakatulog papadudot. May halong panghihinayang at pagtataka sa kung anong trip sa buhay ng lalaking yon sa bus. Paasa rin siguro yon katulad ng karamihan. Fate, ito ang isang bagay na pinaniniwalaan ko noon papadudot. Kung nakatadhana kayo para sa isa't isa, gagawa ang tadhana para magtagpo ang inyong mga landas. Hindi pwedeng nagkataon lang ang lahat. Ang mga simpleng pagtatagpo ng landas ay may kahulugan. May patutunguhan. Ito nga ang nangyari sa akin makalipas ang 1 linggo mula nang mangyari yon sa bus. Break time ko noon, nakaupo lamang ako habang iniinom ang paborito kong frap sa loob ng coffee shop na isang tawid lamang mula sa opisina. Naglalaro ako ng games sa cellphone ko nang bigla na lamang tinawag ng barista ang isang pamilyar na pangalan. "One dark mocha frap for Eric," ang tawag ng barista. Halos masamid ako sa iniinom kong kape nang marinig ko na tinawag ang pangalang yon. Nilinga ko ang counter at doon nga ay nakita ko ang nakatalikod na lalaki suot ang maong na jacket. Inabot nito ang kape at dahan-dahang lumingon sa direksyon ng pinto kung saan ay saktong malapit doon ang kinatatayuan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang muli kong makita ang Eric na nakasabay ko
Sa bus 1 linggo nang nakakaraan. Naglakad siya palabas. Hawak na nito ang pinto nang bigla itong huminto sa may tapat ko. Umatras ito pabalik at bigla na lang akong nilingon. Sa sobra kong pagkagulat ay bigla akong napatungo at bigla kong kinalikot ang cellphone ko. Sa pagmamadali ko ay nabitawan ko ito at bumagsak sa may sahig. Akma ko na itong pupulutin nang bigla niya akong maunahan. Tinampot niya ito at inabot na sa akin. Salamat? Nauutal ko pang pagsagot. Nilapag ko sa mesa yung cellphone at mabilisang sinipsip ang in-order kong kape. You look familiar. Puna niya at umupo siya sa upuang katapat ko. Sasagot sana ako kaya lang ay bigla akong inatake ng brain freeze. Nawala sa isipan ko na frap nga pala ang ininom kong kape. Napahawak na lamang ako sa ulo ko at sobrang nakakahiya ang tagpong yon. Parang gusto ko nang maglaho. Tumayo na ako at sa akmasa nang lalabas ng pinto nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Napapidlag ako sa animoy bultahing kuryente na dumaloy sa kamay ko. Nabitawan niya ang kamay ko at alam kong nararamdaman din niya yon. Sparks. Nakaramdam ako ng tinatawag nilang sparks sa kanya. Sorry, paghingi niya ng paumanhin. Hindi ko alam ang sasabihin kaya umalis na lamang ako. Hiyang-hiya ako sa kanya at sa nangyari. Nang gabing yon ay okupado ang isipan ko dahil sa kanya, Papa Dudut. Hindi ako masyado makapag-focus dahil sa nangyari. Siyempre nagtataka ako kung paanong nandun siya. Sa tagal ko na sa company na pinagtatrabahuan ko ay bakit that time ko lamang siya nakita. Anong ginagawa niya roon bukod sa pagbili ng kape? Ang dami kong tanong sa isipan ko kaya halos mapagalitan ako ng team leader namin dahil minsan ay natulala ako sa gitna ng calls. Nang muli kaming mag-break time ay sinubukan kong pumunta sa may rooftop para sana magpahangin. Doon kasi ang usual kong lugar para magmuni-muni. Sumakay ako ng elevator. Pasara na sana ang pinto nang biglang may kamay na pumigil dito. At nanlaki ang mga mata ko nang makita kong muli si Eric. Napaatras na lamang ako at napansin kong hindi na siya pumindot sa elevator buttons. Tiningnan na lamang niya ako at nginitian bago siya humarap sa pinto ng elevator. Tumango-tango lang ako sa kanya. Napalunok na lamang ako ng laway dahil sa kaba at napatanong na naman ako kung anong ginagawa niya sa mismong building namin. Parehas kaya kaming pupunta sa rooftop? Sa isip ko habang paakyat ang elevator. Huminto nga ito at nauna siyang lumabas nang magbukas ang pinto ng elevator. Naglakad ako sa may bandang dulo. Napansin kong dumiretso siya sa may smoking area. Ilang saglit lang ay nanigarilyo na siya. Kabilang dalawa ang naroon ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung bakit siya narito. Sobrang coincidence naman kung sa parehas pala kaming building nagkatrabaho all this time. Naguguluhan ako at nahihiya naman akong magtanong. Naglakad ako sa may dulo ng rooftop at tumawak ako sa may kataasang railings at tumingin sa ibaba. Hindi ko alam kung bakit nare-relax ako sa tuwing tinitignan ko ang buong syudad mula rito. Yung iba may takot sa heights pero ako ay wala. Feeling ko nga ay para akong isang reyna, Papa Dudut. At lahat ng natatanaw ko ay sa aking nasasakupan. Hindi ka takot sa heights, no? Biglang tanong ni Eric. Bago pa ako makasagot ay katabi ko na siya. Tapos na siyang magyosi nang lumapit siya sa akin. Bakit naman ako matatakot, safe naman ang railings dito, sagot ko sa kanya. Tiwala. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka natatakot. May tiwala ka sa railings na yan. Paano kung wala yan? Tanong ulit niya.
Hindi ko alam kung papatulan ko ang tanong niya pero dahil nasimula na niya kaya sasagutin ko na lamang din siya. Hindi pa rin kasi nandiyan ka naman eh. Hindi mo naman ako itutulak, hindi ba? Ang sabi ko sa kanya sabay harap. Paano ka nakakasigurado? Tanong niya at dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang nagkakatitigan kaming dalawa. Bumilis ang tibok ng puso ko na para bang lalabas na ito sa dibdib ko. Mukha ka namang mabait, bulong ko. Napangiti siya sa sinabi ko at napailing-iling. I'm Eric. At ikaw na isang linggo nang hindi maalis sa isipan ko. What's your name? Tanong niya. Bigla akong kinabahan nang maisip ko na hindi rin pala niya ako malimutan. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Sigurado kong kita niya ang pamumula ng mga yon. Vivian? Tugon ko at nakipagkamay na ako sa kanya. Nagulat ako nang kinuha niya yon at inilapit sa kanyang labi. Inalikan niya yon. Ang ganda naman ng pangalan mo, bulong niya. Inilayo ko ang aking kamay at ibinaling ang tingin sa kalsadang tanaw mula sa rooftop. Ano palang ginagawa mo rito? New hire ka? Matagal na kasi ako sa company na ito pero ngayon lang kita nakita. Sunod-sunod kong tanong nang hindi siya tinitignan. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong inakbayan. Siguro kung ibang tao yon ay mau-offend ako. Pero nagtataka lang din ako sa sarili ko dahil komportable ako sa kanya. Plus point na rin siguro dahil gwapo kasi siya kaya naman okay lang. Oo, new hire ako. Maganda raw kasi ang pasahod dito bukod sa magaganda rin ng mga agents. Casual niyang sagot sa akin. Hindi ako sure sa sahod pero yung chismis tungkol sa magagandang agents mukhang totoo yon. Tugon ko sa kanya at hindi ko napigilang mapatawa. Totoo naman. Look at you. Isa ka doon. Tugon niya. Lumayo ako sa kanya dahil hindi ko na kinakaya ang kabang namumuo sa dibdib ko. Sinulyapan ko ang relo at sinabi ko sa kanya na tapos na ang break ko kahit na hindi pa naman talaga. Tapos na agad ang break mo, ang bilis naman. Ngayon pa lang tayo nagkakilala after a week Puna niya. Sorry, I have to go. Paalam ko at nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Pwede bang makuha at least your number? Tanong niya sa akin. Ibinigay niya ang cellphone niya at nilagay ko roon ang number ko. Iniwanan ko siyang nakangiti habang ako ay hawak ang dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Mas naging ganado ako sa trabaho pagbalik ko. Nagulat din ang team leader namin na parang bigla raw ako nagkaroon ng inspirasyon. Nang matapos ang work ay nagulat na lamang ako na hinintay ako ni Eric sa ground floor. Nilapitan niya ako at nagulat din ang mga katrabaho ko dahil sa bigla ko raw pagkakaroon ng sundo. Nagpaalam sila sa akin at naiwan kami ni Eric. Pwede ba tayo mag-breakfast together? Treat ko ang aya niya sa akin. Sige tara, tugon ko. Kumain kami sa malapit na fast food. Magkaharap kami sa table habang kumakain. Saan ka para nakatira? Tanong niya sa akin. Sa Cubao. Nakikitira ako sa mga tita ko. Tugon ko sa kanya. Medyo malayo ka pala kasi from Cubao pupunta ka pa ng Pasig. Ang sabi ni Eric habang nakatitig sa mga mata ko. May kakaiba talaga sa mga titig niya, Papa Dudut. Nakakapanghina. Para bang kaya niyang basahin ang buo kong pagkatao. Sanayan lang. Kapag ganitong uwian, nagtataksi na lang ako. Tugon ko. Ang swerte mo naman dahil may tita ka rito sa Maynila. Puna naman ni Eric.
Oo, swerte talaga ako kasi kuryente lang ang ambag ko at paminsan-minsan nag-aambag ako sa pang-grocery. Mayaman naman si tita kaya malit na bagay lang para sa kanila ang pagtira ko doon. Paliwanag ko sa kanya. Ikaw, saan ka nakatira? Anong kwento mo in life? Tanong ko naman kay Eric. Boring ang life ko. Sa Bone lang ako nakatira, bed spacer. MRT yung mode of transportation. Very independent. Tugon niya. Nak, strong independent man ka pala, ang wika ko sa kanya. Ikaw ba? Ayaw mo maging independent? Tanong niya. Mahal kasi ang buhay dito sa NCR Naisip ko rin bumukod pero baka hindi kayanin ang budget ko. Tugon ko. Pero kung may makakasama ka naman sa bahay para makapartner mo sa pagbabudget, okay lang ba sa'yo? Tanong niya at binigyan niya ng diin ang salitang makapartner. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. I like you at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Simula nang makatabi kita sa may bus, hindi na kita makalimutan. Gusto kitang maging girlfriend. Diretsahang sabi ni Eric sa akin. Natigilan ako dahil napakabilis niyang magdesisyon in life. May mga naging boyfriend na rin ako from the past pero lahat ng mga yon ay niligawan muna ako pero heto si Eric na bukod tanging pangalan lang ang alam ko ay gusto na kagad akong jowain. Inilayo ko ang kamay ko sa kanya. Parang ang bilis naman, bulong ko sa kanya. Ayoko kasi nang nag-aaksaya ng oras, tugon niya. Pag-iisipan ko muna, sagot ko. Ikaw ang bahala, tugon niya habang nakatitig ang mapupungay niyang mga mata sa akin. By the way, anong Facebook account mo? Pag-iiba ko ng topic sa kanya. Sorry pero wala kasi akong social media accounts Wala akong interes sa mga ganyan, tugon niya. Grabe ka, ang old school mo naman. Halos lahat merong social media accounts. Baka ikaw na lang yatang wala. Gusto mo gawang kita? Aya ko sa kanya. No thanks, tipid niyang sagot at saka umiwas ng tingin sa akin. Nang matapos kaming kumain ay nag-volunteer siya na ihatid ako sa bahay. Sumama siya sa loob ng taxi at gusto niya raw na makita akong safe na makauwi. Ang sabi niya ay okay lang kahit na gumastos siya ng taxi pabalik. Magkatabi kami sa loob ng taxi at nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ramdam kong nakatitig siya sa akin habang ako naman ay diretso ang tingin. Nanlalambot ako sa tuwing nakikipagtitigan sa kanya. Parang anytime ay bibigay ako sa anumang gagawin niya sa akin. Vivian? Bulong niya at dahan-dahan ko siyang nilingon. Nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan sa labi ko. Mapusok ang mga halik na yon kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Tumugon ako sa kanyang mga halik at napahawak ako sa kanyang leeg. Buwaba ang halik niya sa leeg ko at paakyat muli sa labi ko. Nakakadarang ang init ng kanyang mga labi at nakaramdam ako na kung saan pupunta ang kanyang palad pero hinahayaan ko lamang siya. Magbabago na po ba tayo ng destinasyon? May alam po akong malapit na motel. Suhestyon ng driver. Nagulat ako nang marinig ko ang boses ng driver. Itinulak ko palayo si Eric at inayos ko ang sarili ko. Nagulat ako na nakabukas na yung blouse ko at hindi ko na namalayang nabuksan na ni Eric ang damit ko. Inayos ko ang damit ko at sinulyapan si Eric. May pilyong ngiti sa mga labi niya. Doon pa rin po tayo sa una kong sinabing lugar, tugon ko sa driver. Marahang kong hinampa sa balikat si Eric.
Inakbayan na lamang niya ako sa buong biyahe hanggang sa makauwi ako sa bahay ng tita ko. Text mo na lang ako ha, bulong ni Eric at muli akong hinalikan sa labi. Siya na rin daw ang magbabayad ng taxi kapag naihatid na siya sa bed space niya sa Bonnie. Buwaba ako ng taxi at kinawayan pa siya. Napansin kong nilibot pa niya ang kanyang tingin sa buong bahay ng tita ko. Umalis na ang taxi at pumasok na ako sa loob ng bahay. Hindi ko mapigilan ang ngiti sa labi ko, Papa Dudut. Almost 2 years nang nakakalipas buhat ng last relationship ko. Para akong teenager na naiihi sa kilig at iba talaga yung naging tama sa akin ni Eric, Papa Dudut. Para bang everything fell into place. Magical yung feeling. Parang aakalain mong hindi totoo pero totoo talagang nangyari. Kahit ako ay nagulat sa nangyari sa loob ng taxi at dati ay naiilang ako na mag-public display of affection. Pero kanina ay para bang nawala lahat ng inhibitions ko. Natatawa na lamang ako dahil hindi nga ako pumayag na maging girlfriend niya. Pero kung makipaghalikan ako sa kanya ay daig pa namin ang mag-asawa. Mahimbing ako nakatulog ng araw na yon. Hapon na nang magising ako at napansin kong may message sa akin si Eric. Kinukumusta niya ako, naging masarap daw ba ang tulog ko. Sinabi pa nitong hindi raw siya nakatulog dahil hindi mawala sa isipan niya ang nangyari sa amin sa taxi. Gusto raw niya na maulit yon at tinawagan ko siya. Hello? Bati niya mula sa kabilang linya. Eric, rest day ko bukas. Kung rest day mo rin, ayain sana kita rito sa bahay ni na tita. Aya ko sa kanya. Rest day ko rin naman bukas eh. Pwede naman akong pumunta. May occasion ba? Tanong niya ulit sa akin. Wala naman. Gusto ko lang ipakilala ka sa kanila. Yung bago kong boyfriend. Nangingiting tugon ko sa kanya. Talaga ba? Sinasagot mo na ako? Tugon niya sa akin. Ramdam ko sa boses niya yung pagkabigla. Sa totoo lang nabibilis lang talaga ako pero naisip ko na kasi na bakit ko pa patatagalin kung dito rin naman patungo ang lahat, hindi ba? Sagot ko sa kanya. Pinasaya mo ko, Vivian? Can I call you babe? Tanong niya sa akin. Hindi ko na napigilan ang kilig nang marinig ko yon mula sa kanya. Gusto kong humiyaw sa sobrang tuwa pero pinigilan ko. Oo naman babe, tawag ko sa kanya. Naging mabilis ang proseso kung paano naging kami, Papa Dudut. Pero nang mga panahong yon ay parang handa akong sumugal. Hindi na ako nag-iisip pa dahil naniniwala ako na kapag nasa harapan mo na, sunggaban mo na kaagad. Huwag mo na agad pakawalan pa. Dahil baka sa huli ay maagawan ka pa. Nalulung ako sa sobrang saya na idinulot ng pagkakakilala ko kay Eric. Nakalimutan kong may mga bagay pala na dapat ay isinasantabi. May mga taong dapat na hindi tinatalikuran. Ikinuwento ko sa pamilya ni Tita Cheryl na bibisita ang boyfriend ko. Nagulat pa sila nang marinig yon mula sa akin. Kasama ko sa bahay ang asawa nitong si Tito Manuel at ang anak nilang si Beth na first year college pa lamang. Sila ang kumukupkup sa akin sa Manila buhat ng mag-away kami ng tatay ko sa probinsya. Conservative ang family nila, taliwas sa kinalakhang kong pamilya. Wala na kasi akong nanay at ang nagpalaki na lamang sa akin ay ang kapatid ko at ang tatay kong parang wala namang pakialam sa amin. Kahit yung kapatid ko ay hindi ko rin ka-close kaya nang mag-away kami ng ama ko ay si Tita Cheryl na ang nagsuggest na sa kanila na ako tumira. Saan mo pala nakilala yung bago mong boyfriend? Usisa ni Tita Cheryl sa akin. Tinulungan niya ako mag-prepare ng lunch na lulutuin ko para kay Eric.
Sa work po tita, tugon ko sa kanya. Gwapo ba siya Ate Viv? Tanong naman ni Beth na willing din tumulong sa paghahanda ko ng kakainin. Oo naman, sobrang gwapo. Pagmamalaki ko sa kanya. Kailan kayo nagkakilala? Tanong ulit ni tita. Natigilan ako sa tanong niya. Hindi niya pwedeng malaman na 1 linggo pa lamang ang nakakalipas nang una kaming nagkita. Mas lalo siyang mawiwindang kapag nalaman niyang naging jowa ko na kagad si Eric sa ikalawang meeting pa lamang namin. 1 buwan na po kaming magkakilala, new hire po siya sa company, pagsisinungaling ko sa kanya. 1 month pa lang kayo nagkakilala pero naging kayo na kaagad? Hindi ba masyadong mabilis yan, Vivian? Gaano mo na siya kakilala? Sunod-sunod na tanong ni tita. Mami, huwag mo naman masyadong i-interrogate si Ate Viv. Ang mahalaga ay mukha naman siyang masaya, ang singit ni Beth. Mabuti na lamang talaga at kasama namin si Beth. Pinagpapawisan na ako sa mga tanong ng conservative kong tita. Naku Beth ha, sinasabi ko talaga sa'yo. Kapag magbo-boyfriend ka, ipakilala mo muna sa amin ang daddy mo. No offense Vivian ha, pero alanganin talaga ako sa bilis ng relationship ninyo. Ayaw ko lang na ganyan din ang mangyari sa anak ko. Kaya sa akin ka makikinig Beth ha, puna ni Tita Cheryl. Katulad ng dati ay ako na naman ang bad example sa harap ni Beth Papadudut. Mabait si tita pero madalas ako talaga yung ginagawang example ni tita. Yung example na dapat huwag gagayahin ng pinsan ko. Hinahayaan ko lang yon pero syempre nasasaktan pa rin ako. Naalala ko rin yung sinabi niyang sayang daw ang pagiging lisensyado kong teacher kung hindi ko rin daw magagamit at magpapakaalipin bilang isang call center agent lang. Minamalit niya ang trabaho ko pero hindi niya alam na mas malaki ang sahod ko ngayon kumpara kung magiging teacher ako sa private school na nirekomenda niya. Niluno ko ang lahat ng kahihiyan na yon dahil wala naman akong matatakbuhan maliban sa kanya. Sa halip na magdamdam ay nag-focus na lamang ako sa benefits ng pagtira ko kina tita. Dumating si Eric na may dalang donuts para sa desserts namin. Katulad ng inaasahan ay nakita kong tinitigan pa ni tita mula ulo hanggang paa ang boyfriend ko. Nagpakilala si Eric at ilang saglit pa ay nasa harapan na kami ng hapagkainan. Saan ka nakatira? Tanong ni tita habang kumakain kami. Hindi namin kasabay si tito dahil may trabaho ito kahit weekend. Kaming 3 babae lang ang kasamang kumakain ni Eric. Sa Bonnie po, bed space, tugon naman ni Eric. Pero laking Maynila ka? Usisa ulit ni tita. Hindi po, tipid na tugon ni Eric. Nilingon niya ako at nginitian ko siya. Sa totoo lang ay kinakabahan ako sa mga tanong ni tita pero wala naman akong magagawa. Wala na ulit tinanong si tita pero grabe talaga yung awkwardness na nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papadudut. Parang mali yata na pinapunta ko pa si Eric sa bahay. Nang matapos kumain ay tinulungan ako ni Eric na maghugas ng pinggan at matapos nito ay inaya ko siyang maglakad-lakad sa labas ng bahay. Pasensya ka na sa tita ko ha. Paghingi ko ng sorry kay Eric. Umangkla ako sa kanyang braso habang naglalakad kaming dalawa. Wala namang ginawa ang tita mo ha, tugon ni Eric. Ang awkward kaya kanina, kulang na lang matunaw ako sa kinakaupuan ko kanina. Paliwanag ko naman sa kanya. Pero hindi mo ba naisipang bumukod sa kanila? Tanong pa sa akin ni Eric. Minsan naiisip ko yan pero nagsisimula pa lang kasi ako sa career ko Need ko pang mag-ipon. Kaya ko namang tiisin ang sinasabi ni tita. Paliwanag ko sa kanya. Pero paano kung may makakasama ka naman sa lilipatan mo?
Tanong niya sa akin. Napahinto kaming dalawa sa paglalakad. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Tiningnan niya ako sa mata at hinawi ang buhok ko sa mukha ko. Pwede naman tayong magkasama, hindi ba? Tugon niya. Parang komplikado ang sinasabi mo. Parang hindi pa ako handang bumukod. Tugon ko sa kanya. Malay mo kaya pala tayo pinagtagpo ay para magkaroon ka na ng kalayaan mula sa kanila. Paliwanag pa ni Eric. Tinitigan ko siya sa mata at gusto kong paniwalain ang sarili ko sa lahat ng mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung anong meron si Eric pero siguradong ganon talaga kapag nagmamahal tayo. Natutuon lang ang atensyon at focus natin sa iisang tao. Pag-iisipan ko. Tugon ko bago niya ako hinalikan sa labi ko. Hinintay ko lang siya na makasakay ng taxi bago ako bumalik ng bahay. Agad kong nakita si tita na nakaupo sa sala. Vivian, hindi ko siya gusto for you ha. Ang bungad niya sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin tita? Tanong ko sa kanya. You know what I mean? Kilala mo ako. Magaling akong kumilates ng tao. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay alam kong marami siyang sekreto sa buhay. Parang ang daming tinatago. Pailalim kong tumingin. Hindi mo dapat pagkatiwalaan yan. Paliwanag ni tita. Hindi po ba parang judgmental kayo agad sa kanya? Ngayon lang po ninyo siya nakita pero grabe naman po kung husgahan niyo siya. Sagot ko sa kanya. Normally hindi talaga ako sumasagot sa kanya pero hindi talaga ako nakatiis noon. Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Basta ang sa akin lang sana magaling kang pumili. Ayaw ko mapariwara ang buhay mo. Concern lang ako. Ang sabi pa ni tita at saka siya umalis. Papadudot parang nag-flashback sa akin yung naging usapan namin ni Eric. Para bang gusto ko nang bumukod. Sa totoo lang ay nagtataka rin ako sa sarili ko kung bakit ko tinitiis ang ganitong banat ni tita. Baka nga panahon na para maging independent ako. Pero sa tuwing iisipin ko ang laman ng bank account ko ay mas pipiling ko na lamang na magtiis. Lumipas sa mga araw at naging masaya kami ni Eric. Nakakapanibago na may naghahatid sa akin pa uwi at may nakakasabay kumain tuwing lunch break. Magkaiba kami ng account pero nasa isa lang kaming building. Parehas lang kami ng rest day kaya nagkakabanding kami tuwing weekend. May mga bagay ako na didiscover sa kanya katulad ng may isa pala siyang kapatid na nakatira sa Tacloban at mas matanda ako sa kanya ng 1 buwan. Ngunit may mga personal pa akong bagay na hindi alam sa kanya, ngunit dahil bulag na ako sa pag-ibig ay hinayaan ko na lamang yon. Nakilala niya ang buong mundo ko. Kahit napasulyap-sulyap lamang ako sa mundo niya. Nang dumating ang first monthsary namin ay nag-celebrate kami sa isang 5-star hotel. Pinag-ipunan daw talaga niya ito para sa akin. Happy monthsary babe. Ang bati niya sa akin habang nakatayo kami sa may balkonahe ng hotel. Happy monthsary too. I love you. Tugon ko sa kanya. Hinalikan niya ako sa mga labi at ng gabing yon ay isinuko ko ang sarili ko sa kanya. Hindi lang naman siya ang unang lalaking nakatabi ko sa kama. Pero siya yung nagparamdam sa akin ng tunay na kaligayahan. Huling-huli niya ang kiliti ko at nakaka-addict ang mga haplos at halik niya. Para siyang droga ang hahanap-hanapin at uulit-ulitin mo. Hindi ko na idedetalye pa ang lahat papadudot pero grabe ang wild namin sa kama. Nakailang rounds yata kami ng gabing yon bago kami nagpahinga. Parehas kaming humihingal nang matapos kaming dalawa. Niyakap ko siya ng mahigpit at tinignan ko siya sa mga mata niya at pinindot ko pa ang ilong niya gamit ang aking hintuturo. Para saan yon? Tanong niya sa akin.
Gusto ko lang makasigurado na totoo ka, na hindi ka lang isang magandang panaginip. Sagot ko sa kanya. Hinalikan niya ako sa noo, Papa Dudut. Totoo ito. Tugon niya, sa kanya ako pinaghalikan sa buo kong mukha. Naalala mo yung sinabi mo dati na bumukod ako sa tita ko? Tanong ko sa kanya. Oo, bakit? Tanong niya. Parang ready na ako kung ready ka na rin. Sagot ko sa kanya. Lumiwanag ang mukha niya at napangiti sa mga sinabi ko sa kanya. Oo naman. Handa na ako. Sigaw niya at muli niya akong hinalikan. Hindi naging madali ang magpaalam kina Tita Papa Dudut, katakot-takot na sermon ang inabot ko sa kanya. Seryoso ka? Makikipag-live-in ka sa lalaking yon? Tanong sa akin ni Tita habang binababa ko ang gamit ko mula sa aking kwarto. Let her be, Cheryl. Matanda na si Vivian. Kaya na niyang magdesisyon sa buhay niya. Suhesyon naman ni Tito Manuel at hinihimas niya ang likod ni Tita na halatang gigil na gigil sa pagalis ko. Sasama ka talaga sa kanya? Hindi ngayon makapasok sa bahay na ito eh. Sigaw ni Tita. Hindi na po siya pumasok dahil alam po niyang mag-hysterical po kayo. Sagot ko sa kanya. Concern lang ako sa iyo, Vivian. I know how it feels being young and reckless. Pero please naman, sana good choice of man naman. Wala talaga akong tiwala sa kanya. Giit ni Tita. I'm really grateful po dahil pinatira po ninyo ako sa bahay ninyo. Pero siguro po ay time na rin po para maging independent ako. Pagpapaliwanag ko naman sa kanya. Independent ba ang tingin mo sa gagawin mong pagtira sa isang bahay kasama ang lalaking yan? Pinagpapalit mo lang kami dyan eh. That is not independence. Giit ni Tita. I'm really sorry Tita, kailangan ko na pong umalis. Sagot ko at saka siya tinalikuran. Huwag na huwag ka nang babalik dito, ingrata ka. Ang dami-daming lalaki dyan tapos yan ang pinili mo. Kapag niloko ka niyan, manigas ka ha? Habol na banta pa ni Tita. Naghihintay si Eric sa labas ng gate at dinig niya ang lahat ng sinabi ni Tita. Inabot ko sa kanya ang aking gamit at sabay kaming pumasok ng taxi at sobrang sakit ng mga sinabi ni Tita. Sobra akong naapektuhan. Niyakap ako ni Eric at buong biyahe dahil hindi ko na napigilan pa ang humagulhol. Okay lang yun. Proud ako sa iyo. Bulong sa akin ni Eric habang hinahalikan ang noo ko. Nang mga panahong yon ay masaya ako na may tao akong kinakapitan. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa kung wala siya sa tabi ko. Si Eric na ang naging mundo ko, Papa Dudut. Sa kanya na lamang umikot ang lahat. Naging masaya ang mga unang buwan ng aming pagsasama. Pakiwari ko ay mag-asawa na kami at nagkataon kasi na parehas lang kami ng shift at isang sakay lang ng jeep ang layo ng nirerentahan naming apartment. Lagi kaming sabay na kumakain, pumapasok at natutulog. Araw-araw ay pinapaligaya ako ni Eric. May kakaiba talaga sa mga yakap niya na talaga namang nakapanghahalina. May talento siya sa kama, isang bagay na hinahanap-hanap at inaasahan ko na sa tuwing uuwi kami after graveyard shift. Saksi ang mga haligi at bawat sulok ng aming bahay sa init ng aming pagmamahalan. Siguro nga ay mas makikilala mo ang isang tao kapag nanirahan na kayo sa isang bubong. Napansin ko na may kakaibang hilig si Eric. Minsan kapag nagde-date kami sa parke at nakaupo sa parang ay bigla na lamang niya akong hahalikan. Nabibigla rin ako kapag nilalabas niya ang kanyang pagkalalaki at pinapahawakan ito sa akin. Mabuti na lang at lagi akong may dalang payong kaya nahaharangan ko yon. Hindi ko yon pinapatulan kaya minsan ay nagagalit siya.
Napapansin ko na mas tumataas ang libido niya kapag may nakatingin o nakakarinig sa ginagawa namin. Minsan kasi ay binubuksan pa niya ang bintana at umuungol ng napakalakas. Naanimoy pinaparinig pa sa mga kapitbahay. Ako na lamang nahihiya kapag lumalabas at nahuhuli ang mga kapitbahay na nakatingin sa akin. Pakiwari ko ay pinagchichismisan nila kami. Pero nang mga panahong yun ay wala akong pakialam, mamatay sila sa inggit. Ngunit papadudot ang kakaibang hilig na yon ng muntik nang magpahamak sa amin. Hindi ko na babanggitin pa ang pangalan ng technopark na yon pero nahuli kami ng guard na may ginagawang kababalaghan sa isang madilim na sulok. Katakot-takot na sermon ang inabot namin sa guard. Kulang na lang ay lumuhod ako sa pagmamakaawa na huwag na kaming isumbong. Nang mga oras na yun ay kita ko ang galit sa mukha ni Eric. Nakayukom din ang mga palad nito na animoy sasaktan ng guard. Ako na lang ang nakaisip na bayaran ito para manahimik na lamang. Pinaalis naman kami nang abutan ko ng 1,000. Pinagtalunan pa namin ito nang makauwi na kami. Bakit mo yun inabutan ng pera? Sigaw sa akin ni Eric nang makauwi kami sa bahay. Nakakunot ang mga noon niya. First time ko lang nakita yon sa kanya. Nakakatakot siyang magalit, papadudot at hindi ko gusto ang tono ng boses niya. Parang hindi ko siya kilala kapag nagagalit siya. Anong gusto mong gawin ko? Baka isumbong tayo noon, nakakahiya. Git ko sa kanya. Alam mo bang gustong gusto ko na yung pukpukin sa ulo ng bato? Kung pinatay ko na lang yun di nakatipid tayo. Wala namang CCTV dun Pagdadahilan pa niya. Hindi ako makapaniwala sa sagot niyang yon. Ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Paano kung may pamilya yung tao? Paano kung may naghihintay sa kanyang mga anak pag uwi? Tanong ko sa kanya. Wala akong pakialam, abala siya. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Bakit parang ako yung masama dito? Tanong niya ulit sa akin, papadudot. May kasalanan naman kasi talaga tayo Hindi dapat natin ginagawa yun sa labas. Tugon ko pa sa kanya. So masama ako? O sige, ako nang masama. At yung gagong guard na yun ang tama. Yun naman ang gusto mong marinig, hindi ba? Giit niya. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang ay hindi ko na nagawang tapusin pa ang sasabihin ko dahil malakas sa sampalang dumampi sa kaliwa kong pisngi. Napaluhod ako dahil sa lakas ng impact. Ramdam kong nagdugo ang aking labi dahil tumama yon sa suot niyang singsing sa bibig ko. Napatulala na lamang ako para kong nabingi. Sorry babe, nagulat lang ako. Pag-amo niya sa akin at dahan-dahan niya akong inalalayang tumayo. Hawak ko pa rin ang kaliwang pisngi ko. Nasa state of shock pa rin ako ng mga oras na yon. Sorry babe, sorry talaga. Muli niyang paghingi ng tawad. Inalikan niya ang pisngi pati na rin ang mga labi ko. Bahagya ko siyang itinulak at pumunta sa may kusina para kumuha ng yelo sa refrigerator. Hindi ako makatingin sa kanya. Hindi na yon mauulit, promise. Ikaw kasi ginagalit mo ko. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko. Muli niyang pakiusap at niyakap ako ng mahigpit. Napaluha na lamang ako at muli siyang niyakap. Pinapatawad ko siya at humingi rin siya ng pasensya dahil pinag-awayan pa namin yon. Mabilis ko siyang pinatawad, papadudot, dahil mahal ko siya. Kaya dapat ko siyang unawain. Hindi ko akalain na ang gabing yon ay ang simula ng unti-unti kong pagdiskubre sa tunay niyang pagkatao. Isang gabi ay nagulat na lamang ako nang hindi ko na siya kasabay magbihis para pumasok. Nagulat ako nang sabihin niyang nag-resign na siya sa trabaho. Bakit ka nag-resign? Tanong ko sa kanya.
Epal kasi yung team leader namin eh. Kung makapag-demand akala mo malaki ang pasahod, power tripper. Tugon niya. Ganun lang ang mga team leader minsan, tsaga lang. Paliwanag ko sa kanya. O tingnan mo, ibang tao na naman ang kinakampihan mo. Laging ako na lang yung mali. Pinipilit mo naman akong saktan ka eh. Git niya. Kinabahan ako nang sinabi niya yon na para bang kasalanan ko pa kapag sinaktan niya ako. Hindi naman sa ganon. Concern lang ako sa'yo. Sa budget natin. Mahirap pa naman makapasok ngayon sa trabaho. Paliwanag ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at mahigpit na niyakap ang bewang ko. Eh di house husband mo ko. Tapos ikaw muna yung provider. Pwede rin ako muna yung baby mo na aalagaan sa bahay. Suwestyon niya. Tipid akong ngumiti sa kanya dahil naalala ko yung mga bayarin sa bahay. Bakit parang ayaw mo babe? Inis na tanong niya sa akin at naramdaman ko ring humigpit na ang yakap niya sa akin. Babe, wala naman akong sinasabi. Tugon ko sa kanya. Hindi ko gusto yung ngiti mo parang ayaw mo. Git niya at ramdam kong mas humigpit ang yakap niya. Babe, nasasaktan ako. Sige na. Oo na. Okay lang sa akin na ako muna ang mag-work. Magpahinga ka muna ngayon. Tugon ko habang pilit na pinipigilang mapaluha. Sinubukan ko rin ang umiti, abotenga para maniwala siya. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa bewang ko. Good girl. Minsan kasi gusto mo pang sinasaktan muna eh. Tugon niya. Sige, mauna na ako. Ayokong malate dahil sayang ang incentives. Paalam ko sa kanya at tumayo na para dumiretso sa pinto. Magdala ka bukas ng breakfast natin Utos niya at muling humiga sa kama. Sige bye, I love you. Paalam ko sa kanya ngunit hindi na niya ako pinansin pa. Nakahiga lamang siya at naglaro ng cellphone games. Ang akala ko noon ay panandalian lamang ang kawalan niya ng trabaho, Papa Dudut. Ngunit hindi ko akalaing tatagal ito ng 1 linggo hanggang sa umabot na ng 1 buwan. Ang kinakalungkot ko pa ay hindi ko man lang maabutang malinis ang bahay kapag umuwi. Kahit pagod galing trabaho, ako pa ang naguhugas ng pinagkainan niya at naglilinis ng sahig at minsan ako pa ang pumupulot ng kanyang mga maruruming damit. Nahihirapan na rin ako mag-ipon dahil napupunta lang sa mga bayarin sa bahay. Isang araw ay may nalaglag mula sa bulsa ng kanyang maruming pantalon. Dinampot ko ito at nagulat nang makitang isang ID. Mukha niya ang nakalaminate ngunit ibang pangalan ang nakasulat. Kilala ko siya bilang Eric ngunit Ruel ang nakasulat sa ID niya. Nahuli niya akong hawak yon kaya bigla niyang inagaw ito sa akin. Ano yan? Bakit ibang pangalan mo dyan? Tanong ko sa kanya. Bakit mo ba pinakikialaman ang mga gamit ko? Balik niyang tanong sa akin. Kung nilagay mo sa labahan yung mga maruruming pants mo, edi sana hindi ko pinakikialaman yan. Sagot ko pa sa kanya. Alam mo, pakialamera ka rin Malinis pa to no? Giit niya. Marumi na yan. Pati hindi pantalon mo ang issue rito, yung ID na yan. Sino yung Ruel na yan? Sino ka ba talaga, Eric? Tanong ko sa kanya. Nang mga oras na yon ay para siyang isang estranghero sa harapan ko. Parang hindi siya yung nakilala ko sa bus. Parang ibang tawang kaharap ko na mga oras na yon. Sa halip na tumugon ay isang suntok ang natamo ko mula sa kanya. Sumapol sa kaliwa kong mata yung kamao niya. Napahiga talaga ako sa may sahig at umiko talaga ang paningin ko. Sorry babe, sorry. Ikaw kasi. Hinagalit mo ko kaya nasasaktan kita. Giit niya habang pilit niya akong pinapabangon. Sinubukan ko siyang itaboy at hindi ko napigilang mapaluha, Papa Dudut. Tumayo siya at kumuha ng yelo.
Bumalik siya na may dalang cold compress at nilagay sa mata ko. Agad ko naisip ang trabaho ko. Paano ako makakapasok ng may black eye sa mata? Tumayo ako at kahit nahihilo ay dumiretso ng kwarto. Itinulak ko siya at saka inilak ang pintuan. Tumingin ako sa may salamin at nakita ko ang black eye sa mata ko. Napahagulhol na lamang ako at wala pa naman akong absent. Ngunit dahil sa insidenteng yon ay hindi agad ako nakapasok ng araw na yon. Nawala na ako ng isang malaking incentive sa trabaho ko. Maghapon lang ako nakahiga sa kama, maghapon din niya akong sinusuyo at pinagluto pa niya ako ng pagkain. Siya rin yung naglilinis ng buong bahay. Nang hindi ako kumain ng hapunan ay tinabihan na lamang niya ako sa kama. Humingi siya ng sorry. Fake ID lang daw yon at sinisipan niya ako na sana raw ay huwag na niya akong ginagalit. May anger management issue daw siya kaya hindi na niya napigilan ng manakit. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay tinanggap ko ang sorry niya. Tinanggap ko lahat ng efforts niya kahit sa loob ko ay parang hindi na tama. Pero dahil sa pagmamahal ay nabulag ako. Pinalipas ko pa ang 3 araw bago ako bumalik ng trabaho. Sa buong 3 araw na yun ay sobra akong inasikaso ni Eric. Parang bumalik kami sa dati. Nang bumalik ako sa work ay naging usap-usapan ako sa mga tao dahil bakas pa rin ang black eye sa mata ko. Ayaw nilang maniwala sa dinahilan ko at sinabi ko na nadulas ako sa banyo at tumama ang mukha sa lababo. Kinausap ako privately ng team leader ko. Vivian, kung may nais kang sabihin sa akin, sabihin mo na. Udyok sa akin ni Sir Joseph. Ano pong ibig sabihin niyo, sir? Maang-maangan kong tanong. You know what I mean, Vivian? Pwede tayong mag-file para sa domestic abuse against your boyfriend. Suhestyon niya. Ha? Bakit? Tanong ko sa kanya kahit na may idea na ako. Sino bang tanga na madudula sa banyo at saktong mata yung tatama sa kanto ng lababo? Tanong niya sa akin. Ako po yata yun, sir. Sorry na. Sagot ko sa kanya. Hindi ako naniniwala na aksidente lang yan. Nakita ko nang minsang magwalayang si Eric nang mapagalitan nun. Hindi ako pwedeng magkamali na siya ang gumawa niyan sa'yo. Paliwanag pa niya. Hindi, sir. Kasalanan ko talaga. Huwag mo nang idamay si Eric. Kawawa naman yung tao. Pagsisinungaling ko sa kanya. Bumuntong hininga siya at alam ko naramdam niyang nagsisinungaling ako dahil hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Gusto ko lang malaman mong narito yung team para tulungan ka. May oras ka para umalis sa sitwasyong yan. Leave now before you lose yourself. Ang payo pa ni Sir Joseph at tumatak talaga sa akin ang katagang yon. Ngunit naging mas matimbang ang pagmamahal ko kay Eric, Papa Dudut. Masyado akong nagpakalunod sa martir na pag-ibig. Lagi kong iniisip na magbabago siya, na hindi na ulit siya uulit na saktan ako. Ngunit naulit lang nang naulit ang lahat ng yon. At sa tuwing nauulit lagi yon ay lagi rin niya akong sinusuyo at inaalagaan. Para bang isang routine na ang naging away namin. Magagalit ako, sasaktan niya ako at sa huli aalagaan at pagsisilbihan niya ako. Para bang tumatak sa isipan ko na okay lang naman na mag-away kami at masaktan ako dahil sa huli ay hindi naman niya ako iniiwanan. Ngunit darating din pala yung araw na bigla na lang akong magigising sa katotohanang maling pag-ibig pala ang lahat. Eric, nakita mo ba kung nasaan yung kwintas at singsing ko? Tanong ko kay Eric nang minsang hanapin ko ang koleksyon ko ng alahas sa aparador. Kailangan ko kasing suotin ang mga ito dahil sa dadaluhan kong party. Kinabahan ako noon dahil akala ko ay nasa lisihan kami ng akyat bahay gang. Ha?
Isa nang lako muna kasi hindi ba gusto mo na maghanap ako ng trabaho? Wala naman akong ipon tapos wala ka namang ibinibigay na pambaon kaya didiskartehan ko na lang. Casual na paliwanag niya. Parang biglang uminit ang ulo ko. Hindi ko rin napigilang mapaluha kasama kasi sa koleksyon na yon ng antigong kwintas na pinamana pa sa akin ng aking lola. Isang klase ng kwintas na minana pa mula sa aming mga ninuno. Siguradong mahal yon kapag sinangla. Bakit hindi ka nagpaalam? May sentimental value yon. Bakit mo naman kailangang isangla ang lahat? Sigaw ko sa kanya. Nag-hysterical na ako dahil pinagkatiwala yon sa akin ni Lola tapos ay mawawala ng ganun lang. Sinisigaw mo ba ako? Singhal niya sa akin. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa braso. Oo, okay lang sana kung malit na singsing lang yung sinangla mo Pero bakit lahat? Pinalala mo naman kita rito sa bahay, hindi ba? Sigaw ko rin sa kanya na kahit ako ay nagulat sa sarili ko. Sinampal niya ako at sinampal ko rin siya. Hindi mo ba alam na pwede kitang ipapulis? Banta ko sa kanya. Sige tara, ipapulis mo ako. Samahan pa kita. Sigaw niya at hinila ako palabas ng bahay. Halos kalat ka rin niya ako at mabuti na lamang at gabi na yon kaya konti lang ang nakakita sa amin. Mahaba yung kalsada na binaybay namin at dinala niya ako sa police post at hinarap sa mga naroon. Mga boss, magandang gabi po. May irereklamo daw po ang girlfriend ko tungkol sa akin. Bati niya sa mga tanod na nagkakape ng gabing yon. Natigilan ako sa ginawa niya. Parang ako pa yung napahiya sa nangyari. O miss, ano yon? Tanong ng isang tanod sa akin. Inakbayan ako ni Eric at nginitian. Sumagot ka babe. Udyok niya sa akin na may halong pangaasar. Teka lang, na-report mo na ba yan sa barangay? Tanong ng isang pulis na nagkakape. Hindi ako nagsalita at umiiling lang. Baka mamaya away magjowa lang yan, sabat ng isa. Sa halip na tumugon ay kumalas ako mula sa kanyang pagkakaakbay at nagmamadaling tumakbo pabalik ng bahay. Inabutan ako ni Eric na umiiyak sa kwarto habang yakap ang lalagyan ko ng mga alahas. Tumabi siya sa akin at niyakap niya ako mula sa aking likuran. Kahit magsumbong ka, wala namang maniniwala sa iyo baby. Tandaan mo ako lang ang nagmamahal sa iyo. Wala nang ibang tatanggap sa iyo maliban sa akin. Paligayahin mo na lang ako babe. Bulong niya at mahigpit niya akong niyakap. Inubaran niya ako at pinilit niya akong makipagtalik sa kanya. Hindi na ako tumugon sa mga halik niya at nakatulala lamang ako at hinihiling na sana'y matapos na siya sa ginagawa niya. Nang makaraos siya ay nakatulog siya sa tabi ko. Gusto ko siyang itaboy pero hindi ko magawa. Tama siya sa mga sinabi niya. Itinakwil ko ang pamilya ng tita ko para sa kanya. Marami na akong sinugal sa relasyong ito. Nakatulog ako ng gabing yon habang umiiyak. Mula sa pagkakahimbing ay bigla akong naalimpungatan. Katabi ko pa rin si Eric at yakap-yakap niya ako. Dahan-dahan ko siyang nilingon, parang nag-flashback ang unang pagkikita namin hanggang sa panahong tumira kami sa iisang bubong. Ngunit habang tinititigan ko siya ng gabing yon ay parang hindi ko na siya kilala. Hindi na siya yung taong nakasabay ko sa bus. Hindi na rin siya yung taong nakausap ko sa rooftop at isa na siyang estranghero sa paningin ko. Dahan-dahan akong bumangon at pumasok ng banyo. Tinignan ko ang sarili kong refleksyon. May mga pasa ako sa katawan. Meron sa braso, likod at binti. Parang hindi ko na rin nakikilala ang sarili ko. Sino ba ang martir na nasa harapan ng salamin? Parang bumuhos lahat ng emosyon ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko na napigilan ang mga luhang dumaloy sa pisngi ko.
Naalala kong bigla ang plano ko sa buhay ko bago nakilala si Eric. Ang sabi ko noon ay dapat makapag-ipon ako, ngunit heto ako na halos isang kahig at isang tuka dahil hindi lang sarili ko ang binubuhay ko, kundi pati na rin si Eric. Hindi ko na naaalagaan ang sarili ko. Ngayon ko lang ulit natitigan ang sarili kong refleksyon buhat nang magkaroon ako ng unang black eye mula kay Eric. Akala ko siya ang poprotekta sa akin, ngunit siya pala ang mananakit sa akin. Ang daming signs na isinawalang bahala ko na lamang dahil sa pag-ibig ko sa kanya. Lumabas ako ng banyo at naabutan gising siya. Nakatayo na ito at hawak-hawak ang wallet ko. Kuha lang ako ng 200 na, bili ako ng beer at balot. May papabili ka? Tanong niya sa akin. Kita ko na hindi lang 200 ang kinuha niya sa wallet ko bago niya ito binagsak sa higaan. Umiiling ako sa kanya. Very good. Keep the change ko ito ha, sagot niya. At umalis na ng kwarto at lumabas siya ng bahay at iniwan ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko pero parang may bumubulong sa akin na eto ng oras para maging malaya. Nang makasigurong wala na siya ay nagmadali ako mag-impake. Kinuha ko yung mahalagang bagay tulad ng cellphone at laptop. Luminga-linga ako sa paligid at naalala ko na ako ang bumili ng appliances sa loob. Kahit second hand ang TV at refrigerator, sariling pera ko pa rin ang ginamit ko. Pero dahil sa galit ng gabing yon ay sinira ko ang lahat ng yon. Iniwanan ko rin siya na hindi pa bayad ang renta sa bahay, kuryente at tubig. Iniwan ko siya na walang kahit na anong pera sa loob ng bahay. Iniwan ko ang pangarap ko sa Maynila at iniwanan ko ang lahat ng yon, maging lahat ng alaala sa loob ng apartment na yon. Nagmamadali akong lumabas at natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nakasakay sa loob ng bus pabalik sa probinsya. May isang bagay siyang hindi alam sa akin at yon ay kung saan ang probinsya namin. Address ni tita ang ginamit ko sa resume at mga ID ko. Hindi rin ako nagkwento sa kanya tungkol sa probinsya ko at umiyak lamang ako ng umiyak habang nakasakay sa loob ng bus. Naalala ko na sa bus din kami unang nagkita. Inakala ko na ang tagpong yon ay simula ng isang magandang fairy tale mula sa isang estranghero. Akala ko ay makikilala ko talaga siya pero hanggang ngayon ay hindi pa rin pala. O siguro nga ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang estranghero sa bus ay ang lalaking iniwan ko ay iisa lamang. At natatakot akong pati ako ay maging estranghero na rin sa sarili ko. Unti-unti ko nang nalimutan ang halaga at karapatan ko bilang tao at bilang isang babae na uubos ako. Siguro nga ay duwag ako para takasan ang lahat-lahat. Pero sa labang alam ko na ako yung magiging talo ay susuko na lamang ako at lalayo. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay mas matagpuan ko ang aking sarili, mamahalin ko muna ang sarili ko at mag-iipon ulit ng lakas para sa panibagong bukas. Nagulat pa ang tatay ko nang umuwi ako ng probinsya, ngunit hindi na siya nagtanong. Katulad ng dati, wala naman siyang pakialam sa akin. Pero mas kaya ko yung tanggapin kumpara sa ginagawa sa akin ni Eric noon. Wala na rin kasi akong choice kundi ang bumalik. Naubos lahat ng ipon dahil sa relasyong dapat noon pa lamang ay itinapon ko na. Nagpalit po ako ng number at binura lahat ng memories namin sa cellphone. Umiyak ako noong ginagawa ko yon, Papa Dudut. Nangihinayang ako sa panahon at oras at pinagsamahan namin. Pero alam kong masisirain ko pa ang sarili ko kapag nanatili ako sa relasyong balot ng takot. Ayoko na, tama na. Heto ang mga salitang inuulit ko sa tuwing naaalala ko siya minsan. Naalala ko ang mga yakap niya, ang mga maiinit niyang halik,
ang mga masasayang kwento at kasiyahan, ngunit kasabay rin na mga alaalang yon ng mga pasa sa braso, mata, mukha at mga pagkakataong minaliit ko ang sarili ko. Ang pag-ibig na naging takot. Ang isang masayang panaginip ay isa palang malagim na bangungot. Isa siyang demonyitong mapagpanggap. Ni minsan ay hindi ko rin narinig mula sa kanyang salitang I love you. Ginamit niya lang siguro ako. Inabuso ang kahinaan ko, gayunpaman ay proud ako sa sarili ko na nagising bago pa mahuli ang lahat. Matapos ang isang linggo ay doon natupad ang lockdown dahil sa pandemic. Kahit papaano alam ko na hindi na niya ako masusundan pa kung sakali mang malaman niya ang address ko sa probinsya. Pero minsan parang nakikita ko siya sa mga dumaraan sa labas ng bahay. Minsan natatakot ako dahil kapusturan niya yung mga nagdi-deliver ng mga in-order ko online. Natatakot pa rin ako sa kanya. Napapraning na baka nandyan lamang siya at saktan niya ulit ako. Ngunit sa tuwing tumitingin ako sa paligid, batid kong hindi na niya ako kayang sundan. Sa ngayon Papa Dudut ay may takot pa rin akong bumalik ng Maynila. Hindi pa rin kami nagkakaayos ng tita ko at sinusubukan ko silang kontakin kahit sa kanilang social media accounts, ngunit wala akong natatanggap na reply mula sa kanila. Siguro nga iyon ang parusa ko sa pagiging mapusok sa larangan ng pag-ibig. Masyado akong nadarang sa lalaking hindi ko muna kinilala. Hindi ko na mababago ang nakaraan, ngunit alam ko na bang ako pa rin ang may hawak ng aking hinaharap. Sa ngayon ay pipiliin ko muna ang aking sarili. Lubos na gumagalang ang inyong avid fan, Vivian. Sa pag-ibig dapat ay mulat po tayo. Sa isang relasyon, hindi dapat sa isa lang umiikot ang lahat. Dalawa kayo sa loob ng relasyon, kaya bakit sa iisa lamang? Ang relasyon ay pinagtutulungang alagaan, pinoprotektahan at higit sa lahat ay minamahal at hindi po sinasaktan. Sa mga taong tila naiipit pa rin sa ganitong sitwasyon, lagi ninyong isipin ang tunay na pag-ibig na malaya at hindi nag-aalinlangan. Pinagkakatiwalaan at hindi po sinisindak. Hindi ito mapanakit at hindi nagtatanim ng takot. Sa mga taong iniisip na wala ng iba pang magmamahal sa kanila, tumingin ka po sa salamin. Kilalanin mo ang dating ikaw. Ang ikaw na malaya at ikaw bago siya dumating. Ang ikaw na unang magmamahal sa iyong sarili. Ang ikaw na tanging makatatanggal ng mga kadenang kinabit ng maling pag-ibig. You are beautiful and you deserve better. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa inyong Papa Dudut Stories. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Stories.